Ngayon, ito si Bongbong Marcos. Sinasabi niya okay lang daw, zero ang budget, zero ang subsidy. Hindi niya magets, kaya pag sinabi namin may presidente tayo na mangmang sa Universal Healthcare Act, mangmang sa konstitusyon. So ayun nga mga pre, sinasabi ng kupal na to na ang ating Pangulo mangmang daw, no? Ang issue po ng PhilHealth ay tapos na, pero hindi po itong tao na to makamove on. Oo. Diba? Hindi po makamove on kasi nga tatakbo tong pagkasiraulo sa kanilang lugar. Kaya kailangan niyang manira para siya umangat. Diba? In-explain na nga ng Pangulo no? Na kahit zero subsidy yan, meron pang budget. Ikukorek ko lang, hindi po pala 600 billion. Meron po palang 500 billion. No? So ayon sa Pangulo, no, ang 250 billion ay sasapat na po yan sa buong taon. So, ang 500 billion ay sasakto sa 2 taon. Diba? Kahit hindi na po yan dagdagan, no, ng tawag nito budget, yung PhilHealth, may pondo naman po na magagamit sa buong taon. Diba? Meron. Sabi pa nga ng Pangulo, pati yung mga benepisyo, madadagdagan. Diba? So, yun po, no? And then, ito po, bibigyan natin ng reaksyon ngayon, itong tao na to na ipinipilit yung kanyang gusto. Mangmang to Akalain mo, tinawag pa pong mangmang ang ating mahal na Pangulo. Samantalang siya yung mangmang. Hindi niya maintindihan. No? Yung nangyayari dyan sa PhilHealth. Or kung bakit hindi dadagdagan ng budget yung PhilHealth ngayon. Klaro, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Pero bago yan, ito muna, bigyan po natin ng reaksyon. Okay, salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan huwag kalimutang mag-subscribe. At syempre, no, paki-like na rin ang ating video at paki-share na rin mga pre. So eto na, no, panoorin po natin ito. Ngayon, ito si Bongbong Marcos. Sinasabi niya okay lang daw, zero ang budget, zero ang subsidy. Hindi niya magets, kaya pag sinabi namin may hindi daw magets ng ating Pangulo. Yung Pangulo nag-explain na. Ini-explain ng Pangulo, no? Ini-explain ng Pangulo kung sino yung talagang mangmang. O sino yung bobo, 'di ba? Ini-explain po ng Pangulo sa mga bobong tao, pinapaintindi po kung bakit zero subsidy yung PhilHealth. Pero ikaw, napanood mo naman siguro yung sinabi ng mahal ng Pangulo, pero ginagawa mo pa rin bobo yung sarili mo. Di ba? Higop lang tayong kape kasi medyo may init yung itlog natin dito. Ganun lang naman yun eh. Okay. Tuloy natin to. Kaya pag sinabi namin may presidente tayo na mangmang sa Universal Healthcare Act. Tamo? Tinawag pang mangmang yung ating presidente. So, pili niya siya matalino. So, mamaya, abangan nyo, maya-maya lang, paparinig ko, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. Okay. Mangmang sa konstitusyon, mangmang doon sa batas, itong binabanggit natin. Ang binabanggit natin, napakasimple lang eh. Dapat, hindi nyo nataasan. Yun na nga pala eh. Simple lang pala eh. Simple lang, tapos, yung simple na yon hindi abot ng utak mo. Ito pa yung sinabi niya. Ito pa yung sinabi niya. Balik ko lang kaunti Sumubra tayo eh. Okay, yan. Natin. Ang binabanggit natin, napakasimple lang eh. Dapat, hindi nyo nataasan yung sinisingil sa mga manggagawa buwan-buwan. Sa katunayan po pwede nyong babaan. Tingnan mo. Dapat daw hindi nataasan. Diba? Oo. Siya yung hindi naman ganun kadali yun eh. May proseso yun. Bakit daw pag sinabi ng Pangulo ngayon, ngayong araw na to ito na lang yung sisingil,
kukolektahin dyan sa individual ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede ba yun? May proseso yan. Diba? A-approvean pa yan. At hindi lang po yung Pangulo yung magdidesisyon dyan. Bakit Pangulo yung sinisisi mo? Boy! Boy! Gising! Boy! 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 Wala na, sira na utak nito. Yung kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa. In fact, kunyari, concern siya sa mga manggagawa, ano? Grabe yung pagka-sira ulo nito. Concern ng animal. Bakit kaya? Ay, kasi tatakbo. Ano kayang tatakbuhan nito? Congressman siguro to. Bida-bida eh. dahil dyan sa pondo ng PhilHealth, pwedeng ang hindi na kami magbayad eh. Tamo? Pwedeng hindi na kami magbayad. Tingnan mo. Saan ka ngayon makakakita ng libre? Diba? Walang libre sa panahon ngayon. Pwede na daw hindi magbayad. Patay tayo dyan. Kung ganyan yung style nitong kulangot na to, marami pong magiging tamad. Bakit? Sige, mapamembro ako ng PhilHealth. Kahit di ako magtrabaho, si nanay, pinapakain naman ako ni nanay. Pamember ako ng PhilHealth, monthly, wala akong babayaran. Kaya yung buhay ko, tulog kain lang ako sa bahay, tas may PhilHealth pa ako. Ang galing. Ito ba yung gusto nyo ibuto? Itong tamad, gagawin kayong tamad. Diba? Pwede daw hindi na magbayad. Akalain mo yun. Ang galing. May utak ba to? Nasaan? Di ko po makita. Kung kayo po yung tatanungin, agree ba kayo na hindi na po tayo magbayad sa PhilHealth? Kasi may pundo naman daw eh. Diba? So, papahirapan mo pa yung gobyerno natin. Gusto mo hayahay lang yung mga Pilipino ganun. Gusto mo ganun-ganun na lang kadali. Alam nyo, yung mga hinuhulog dyan sa PhilHealth, karamihan dyan, bumabalik din naman sa kanila. Diba? Bumabalik talaga sa kanila. Tapos, itong pondo ngayon ng PhilHealth, dyan po, no, kinukuha yung mga pasahod ng mga worker dyan sa PhilHealth. Mga nagtatrabaho po sa PhilHealth, dyan kinukuha. Okay? Kaya nga sabi ni PBBM, ang 250 billion budget sasapat na po sa isang taon. So may 500 billion pa. Diba? Pandalawang taon na yon. Ano ba kasing gagawin ng PhilHealth? Bakit mag-iipon sila ng budget dyan, ng pera? Hindi naman ginagasta. Bakit ganun? Anong purpose? Sipin nyo. Tuloy. Kasi nga may pondo na nandyan, pero hindi nangangahulugan na isizero nyo yung budget. Hindi nangangahulugan na isizero. Problemado ang animal, Tatakbo eh. Ito yung ibuton nyo kung gusto nyong magkaletse-letse yung lugar nyo. Pero nyo yung subsidyo. Kasi nga yung pondo. Subsidiyo. Nabuang na. Subsidyo. Pareha lang siguro, pero ang pagkakaalam ko, subsidiyo eh. Animal ka, bobo mo. Grabe. Na nasa PhilHealth, ang putang ina. Ito na, nagmura na. Nagmura ng bobo. In English, subsidy. In Tagalog, subsidiyo. Bakit subsidiyo? Balik natin kaunti kasi idol niya si Dugong eh. Hindi nangangahulugan na isizero nyo yung subsidyo. Kasi nga yung pondo na nasa PhilHealth, ang putang ina ninyo. Cool ka na niyan. Kailangan na kami pumalakpak dyan. Kasi ang galing ng Moram eh. Diba? Ang galing. So papalakpak na kami, bibilib na kami dapat.
Yan ba yung dapat niyong iboto, yung mga nagmumura? Ako, nagmumura po ako. Pero kung ikaw ay tatakbo ng congressman, senador, or di kaya presidente or vice president, di mo kailangang magmura. Diba? Kailangan mong kailangan mong maging professional. Diba? KO! Ang pangit naman na pagdating ng panahon, yung mga nakaupo dyan sa posisyon, mga magagaling na magmura. KO! Diba? Paano na yung ating bansa kung ganun? Di nagka-letse-letse na. KO! Dapat mag-translate yan. Lower contributions, lower monthly premiums, wider services, mas maraming serbisyo. Ayun nga yung sinasabi ng Pangulo. Yun nga. Diba? Ngayon, ang Pangulo na, si PBBM po, ang presidente, no? Mangyayari yan. Kasi nangako na ang Pangulo. Nangako na. Anong sabi ng ating mahal na Pangulo? Madadagdagan pa ang serbisyo, benepisyo, kahit zero subsidy ang PhilHealth. Iyon ang pangako ng Pangulo. Pangako. Okay? Maliwanag po yan, ha? Pangako po. Hindi po yan pangarap. Yan mismo ay pangako. Galing po mismo yan sa bibig ng mahal na Pangulo. Tuloy natin. Mas maraming coverage. That is how simple it is. Tapos i-justify nyo, okay lang i-zero. Putang ina mga to, hindi makaintindi. Mura na naman. Okay, tuloy. Pag zinero nyo yung budget, yung subsidy, ano ang aasahan ng mga indigent patients? Ano ang aasahan ng mga indirect contributors? Di ba? Ano daw aasahan? Anong aasahan pag siniro? Anong aasahan? Madadagdagan pa ang serbisyo ng PhilHealth sa mga individual. Madadagdagan pa yan. Yun yung aasahan. Diba? Madadagdagan pa ang serbisyo. Yun ang aasahan. Ngayon, alam mo na. Naintindihan mo na. Bobo ka eh. Ngayon, eto. Punta po tayo sa sinabi po ng mahal na Pangulo patungkol sa PhilHealth. Eto po yun. Okay? Yan. Dinepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth para sa susunod na taon. Habang tinapyas naman ang budget ng DepEd, susubukan daw ibalik. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit marami ang umalma sa zero subsidy para sa PhilHealth sa taong 2025, kinampihan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Bicameral Committee. Sabi ng Pangulo, nasa 500 billion pesos ang... maliwanag po yan, ha? 500 billion yung pondo. Ang kailangan pondo, 260 billion. Baka ito yung sa buong taon. Reserve fund ng PhilHealth. Pero 260 billion pesos lang daw ang kailangan nilang pondo sa buong taon. Yun naman pala eh. So may matitira pa. Diba? O bakit nyo ngayon kailangan magdagdag pa sa PhilHealth? May 500 billion na pondo. Ang kailangan, 260 billion sa buong taon. Bakit kailangan pa magdagdag? Bakit? Ginagamit nyo ba yung utak nyo? Ha? KO! Ginagamit nyo ba? Meron ba kayo nito? Gamit-gamit naman ang utak. Kaya sobra pa ang kanilang reserve fund. I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. Hindi nagamit. Alam nga naman, bulukin nyo yung pera dyan. Hindi nagamit. So, gamitin nyo muna. No? Pag hindi nasasapat, tsaka dagdagan. Ganun yun. Gamitin nyo muna. KO!
In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Hindi naman daw kasi budget ang problema ng PhilHealth kundi sistema. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth. Yun nga. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. So that's a simple explanation there. Pero sa pondo naman ng Simpleng explanation yan Pero hindi po maintindihan nitong ano na to, nitong bugok na to. Eto. Hindi niya po maintindihan. Oo. Anong tawag niya sa ating Pangulo? Ito po yung tawag niya sa ating Pangulo. Eto, ipi-play ko Ngayon, ito si Bongbong Marcos. Sinasabi niya okay lang daw, zero ang budget, zero ang subsidy. Hindi niya magets, kaya pag sinabi hindi daw magets ng ating Pangulo. namin may presidente tayo na mangmang sa Mangmang daw ang ating Pangulo. Ano pa? Universal Healthcare Act, mangmang sa konstitusyon, mangmang doon sa batas. Sabi ni PBBM, napaka-simple. Diba? Kahit grade 1 po, maiintindihan po yung sinabi ng ating Pangulo. Diba? Juan, paano na to? May 50 pesos ako dito. No, meron akong 50 dito. So, ang gagawin, hindi muna ako bibigyan ni Kuya ng another 50 kasi meron pa akong 50. So, itong 50 na to, ang 25 dito, magagastos ko lang ng buong araw. Oo. So, sapat ba o hindi yung 50 ko? Sabi ni Juan, sasapat po Kuya, kahit 2 araw pa. O buti pa yung mga grade 1 makaintindi. Anong pang tawag sa ating Pangulo? Anong pang tawag nito? Itong binabanggit natin. Ang binabanggit natin, napakasimple lang Dapat, hindi nyo nataas. Napakasimple daw. Simple ba yon? Yung pag-iintindi mo or nahirapan yung utak mo o baka dumugo yung utak mo sa mga sinabi ng Pangulo. Yan kasi yung problema Ipipilit yung gusto kahit mali. Yung sinisingil sa mga manggagawa buwan-buwan. Sa katunayan po pwede nyong babaan yung kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa. In fact, dahil dyan sa pondo ng PhilHealth, po pwede nga hindi na kami magbayad Hinta mo? Po pwedeng hindi na kami magbayad. Huwag ka na magbayad. Wala kang problema. Hindi huwag mong bayaran. Kasi nga may pondo na nandyan. Pero hindi nangangahulugan na isi-zero nyo yung budget. Ito yung sample ko dyan. Isa kang tatay. Meron kang 3 anak. Meron kang, siyempre, isang asawa lang. Sa buong bahay na yan, meron kayong 10,000. 10,000. Meron kayong 10,000. Ang gagawin nyo dyan, syempre, bibili kayo ng bigas, ulam. At kung ano-ano pa ng mga pangunahing pangangailangan dyan sa pamamahay nyo. Oo. Meron kang 10,000. So, kakasya sanang 1 buwan. So, ano bang gagawin ng tatay? Ay, upo na lang muna ako dito kasi may budget naman kami pang 1 buwan Hindi muna ako magtrabaho. Okay lang, may kakainin naman kami, may 10,000 kami. Pwede ba yun? Paano pagdating ng susunod na mga buwan? Di nga. Kaya ang sabi nito, pwede daw na hindi sila magbayad sa PhilHealth. Naluko na. Klaseng utak yan. Yung hinuhulog ninyo sa PhilHealth, babalik din sa inyo yan. Bagkus, nadadagdagan pa nga dahil sa pera ng gobyerno. Dinadagdagan pa yan. Nagigits mo? Ang pangit naman kung aasa ka na lang, puro na lang libre. Hindi po obligasyon ng gobyerno na ilibre kayo. Ang obligasyon ng gobyerno, bigyan kayo ng trabaho. Bigyan kayo ng trabaho, paunlarin yung bansa. Makakain yung mga Pilipino ng 3 beses isang araw. Yun yung Kasi pag may trabaho, makakakain ka.
Pag tamad ka, nga. Diba? Ganun. Nga. Oh, alam mo na ngayon. Ha? Gets mo na. Sus. O, tuloy natin to. Hindi nangangahulugan Di, may hinanap ako. May sinabi pa siya sa Pangulo eh. Meron pa eh. na isisiro nyo yung subsidyo. Subsidiyo, boy. Kasi nga yung pondo na nasa PhilHealth, ang putang ina ninyo, dapat mag-translate yan. Lower contributions, lower monthly premiums, wider services, mas maraming serbisyo. So, yun pala yung, yung sinabi niya dito na mangmang yung ating Pangulo, Parang yun yata yun eh. Okay, tuloy natin tong eto, yung reaction na natin kanina. Ang Department of Education, ibang tingin dyan ni Pangulong Marcos. Inaayos na raw nila ang pagbabalik sa tinapyas nitong budget. Binawasan kasi ng mahigit 10 bilyong piso ang 2025 budget ng DepEd dahil sa umano'y delayed procurement sa kanilang computerization program. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. Binigyang diin ni PBBM ang pangangailangan ng pondo para sa infrastructure projects, lalo't dito papasok ang flood control. Sa kabila ng mga issue sa pondo, sisikapin daw ni Pangulong Marcos na lagdaan ang proposed 2025 national budget bago magpasko. Nagbabalita mula... Ayan, maliwanag yun ha. Hindi ko... Si Ellie ba yun? Ellie? Oo, Ellie. Pa-check mo yung mo yung takbo ng utak mo kung nasa normal pa ba yan. Kasi maliwanag po, ang sinabi ni PBBM, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Kahit grade 1 nga, maiintindihan yun eh. Ikaw naman, Ellie. Diba? Porque kasi, ganyan ka, kasi tatakbo ka eh. Bida-bida. Oo, kakapit sa pangalan ng iba. Sisirain yung pangalan ng iba para siya yung umangat. Siya yung iboto. Ganun yun eh. Politika. Naintindihan nyo na yung politika? Ganun. Oo, kaya si Ellie, todo kayod ngayon sa paninira para siyang puriin at iboto. Ganun yun. Diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. At syempre, meron po tayong Facebook page dito. Ayan ha. So, hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page. Ayan ha. Follow nyo na po. Search nyo lang Ballpoint Man 2.0 sa Facebook. At syempre, meron din po tayong YouTube. TikTok. Ayan ha. Ballpoint Man 2.0. Ayan. So, maraming salamat po sa sumama sa ating... kung umabot ka dito hanggang dulo, ay, di congratulations. O, diba? So, ayun lang mga pre, share po natin ang video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan ha. Salamat sa inyong mga like dyan. I-like nyo yung video na to. Okay, so yun lang guys. Ingat-ingat. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye.